natin babaguhin. Hindi pa. Yung one, ma'am. One. Hindi pa siya nakabuka. Yan na po. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon po, ating masasaksihan ang pagbubukas ng MMIP2 Main Canal Headgate sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo kasama sina ni Administrator Guillen at Governor Talino Mendoza. At the count of 3, Mr. President. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa MMIP2 project. Ang proyektong ito ay maghahatid ng sapat na patubig sa 9,528 hektarya ng lupaing pansaka sa bayan ng Pikit at Alyosan sa probinsya ng Cotabato at sa bayan ng Pagalungan at Dato Muntawal sa probinsya ng Maguindanao del Sur.
Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago at manguna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit Manatili po tayong nakatayo. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Mr. Idris Gandalibo Alhaj para sa pambungad na panalangin. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, patnubayan mo po kami sa matuwid na landasin at hindi yaong landasin ng mga taong iyong kinasusuklaman at nangaligaw. Pagpalain mo po ang aming Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., kasama na po ang iba pang pinuno na bigyan sila ng lakas, kapangyarihan at ilayo mo po sa anumang uri ng kapahamakan. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Maaari na po tayong umupo. Upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati, inaanyayahan po natin si Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza. Kagalang-galang naming Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., maligayang pagdating sa probinsya ng Cotabato. Ang lalawigang kasangga ninyo sa layuning makamtan ang maginhawa, matatag at panatag na buhay para sa lahat ng Pilipino. Hindi naging madali ang mga hamon na ating hinaharap, maisakatuparan lamang ang napakalaking proyektong nagmula pa sa isang payak na pangarap. Ang inaugurasyon at turnover ceremonies ng Malitubog Marinagao Project 2 ay maituturing na isang makasaysayang tagumpay na bunga sa pagsisikap na mapaunlad ang produksyon ng palay sa Cotabato at maiangat ang pamumuhay ng ating mga magsasaka na magdudulot ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at kaayusan sa ating pamayanan. Inumpisahan na may tayo ang isang dam upang mapatubigan
ang mga bukurin sa loob ng mahigit ng 2 dekada. MMIP Stage 1 project ay nagsimula pa noong June 2006 sa tulong ng National Irrigation Administration. Sa kagustuhan na mapakinabangan pa ng mas nakakaraming magsasaka ang kakayahan at potensyal ng dam, isinulong ang pagpapaunlad at pagpapahusay sa nasabing proyekto sa pamamagitan ng implementasyon ng MMIP Stage 2 noong 2011. Naging posible at nagtuloy-tuloy ang konstruksyon ng dam sa suporta ng pamahalang nasyonal na ngayon ay pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may pusong puno ng malasakit at pagmamahal para sa ating bansa. Sa muli, maraming salamat po, mahal naming Pangulo, para sa lahat ng tulong ninyo sa lalawigan ng Cotabato. Ang inyong personal na pagdalo ay patunay lamang ng inyong tunay at sinsirong dedikasyon tungo sa pagbabago ng ating bansa. Kasama po ang iba pang panauhin, kongresista, mga mayor, vice-gobernador at bukal, malugod at mainit namin kayong tinatanggap sa probinsya ng Cotabato. Mabuhay po ang Pangulo! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat po, Governor Talino Mendoza. At ngayon, iniimbitahan naman po natin si NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen upang magbigay ng kanyang mensahe. Sa ating mahal na Pangulo, His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Sir, at sa mga opisyal na kasama natin, mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kami po sa National Irrigation Administration ay lubos na nagpapasalamat sa pagdalo ng ating mahal na Pangulo sa inauguration ng katatapos lang na proyekto ng Malitubog Maridagao Irrigation Project Stage 2. Nabuo ang plano ng proyektong ito sa panahon na pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at tamang-tama na nakumpleto itong MMIP Stage 2 sa termino ng kanyang anak, ang ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang proyektong ito ay nakatakdasanang matapos noong 2015, ngunit ito'y humarap sa mga hamon tulad ng pagbaha at iba pang problema na naging sanhi ng pagkaantala sa pagkumpleto ng MMIP Stage 2. Nang mahalal ang ating Pangulo, ang kanyang marching order sa akin ay tapusin ang manakabinbin ng mga irrigation projects ng NIA. Kaya naman, isa ito sa mga una kong binisita noong nakaraang taon. Nagkipag-usap ako sa mga residente, benepisyaryo at NIA project employees at pinayuhan kong makipagtulungan sa Philippine Army, Engineering Battalion, of course, ang provincial government at iba pang LGU at stakeholders para matapos ang proyekto sa lalong madaling panahon. At sa awa ng Diyos, narito tayo ngayon para pasinayahan ang MIP 2 na tiyak na makakatulong sa ating mga kababayan dito. Pinili namin ang lugar na ito para sa inaugurasyon upang ipakita na ang tubig mula sa Maridagao River na kahit na malayo ay kaya nang ipaabot ang tubig irrigation sa ating mga magsasaka dito sa Pikit. Ang trabaho ng NIA ay hindi nagtatapos dito. Sisiguraduhin natin na pagkatapos ng construction, matitiyak ang production at kita ng mga magsasaka. Kaya naman mayroon na tayong contract farming dito sa NIA para matiyak na tataas ang production ng palay ng mga magsasaka at gayon din ang kanilang kita. Para lalo pang matulungan ang mga mamamayan sa lugar na ito, lalo na ang problema sa pagbaha, ang ating Pangulo sa pamamagitan ni Honorable House Speaker Martin Romualdez ay naglaan ng pondo bilang suporta sa programa ng NIA para maibsan ang pagbaha. Kabilang dito ang construction ng mga dike, solar power water pumps upang masiguro natin ang masaganang production ng palay. Ipapatupad natin ang proyektong Malitubog River Irrigation System Improvement Project, magawa nating agriculturally productive
areas, yung mga binabahang lugar ng SGA BARM. At para sa aming pangmatagalang solusyon, magtatayo tayo sa utos ng ating Pangulo ng ilang pang mga reservoir dams along sa stretch ng Pulangi River na aabot mula sa lalawigan ng Bukidnon at Davao Region upang makaipon ng tubig ulan na siyang pwedeng magamit para makatulong po sa ating mga magsasaka. Maibsan ang pagbaha sa lugar at mas mapakinabangan na natin ang tubig na maiipon. At panahon naman para saluduhan natin ang mga grupong naging kaisa natin upang matapos ang importanteng proyektong ito. Ang ating uniform personnel, ang ating engineering battalion, ang provincial government ng Cotabato, kay Goblala, LGU Pikit, at sa lahat po ng stakeholders na tumulong, maraming salamat po. Ngayon naman, panoorin natin ang overview ng proyektong ito na isang malaking patunay na sa pamumuno ng ating Pangulo, tayo ay patungo sa progresibo at masaganang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat, NIA Administrator Gillian. The Malitubog-Maridagao Irrigation Project is a peace project of the government that aims to contribute to agricultural productivity and socio-economic development in the conflict areas of Mindanao as envisioned by former President Ferdinand E. Marcos Sr. The MMAP Stage 1 started in 1989 that aims to irrigate a total of 5,562 hectares in Maridagao and 1,611 hectares in Upper Malitubog service areas. In 2011, MMIP Stage 2 began its implementation and was originally targeted to be completed in 2015 to irrigate the 9,528 hectares benefiting some 3,100 farmer beneficiaries in the municipalities of Lyosan and Pikit in Cotabato Province, and Pagalungan and Dato Mantawan in Maguindanao del Sur. However, the project faced challenges that hampered its implementation for years, like flooding, right-of-way problems, causing the delay of its completion to December of 2023. Under the directive of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to complete the project, NIA Administrator Eduardo Eddie G. Gillian visited the project site in 2023, where he talked with the residents and the project beneficiaries for the resumption and completion of the project, its benefits and impacts once the project is completed, paved the way for its resumption and fast implementation. Finally, the project is now completed and series of test runs were conducted. Currently, more than 8,000 hectares are being partially irrigated and service roads are now enjoyed by the residents to access their products, fostering an atmosphere of socio-economic progress in the area. Apart from its agricultural productivity to improve the lives of the farmers in Cotabato and Maguindanao provinces, the project is instrumental in convincing the beneficiaries to stop the war and make it a peace zone area. Indeed, a legacy of transforming this war zone into an economic zone, a transformation goal of Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Bagong Pilipinas! Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang kinatawan ng Department of Interior and Local Government, Benjamin Abalos Jr., upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Thank you to the Interior and Local Government Secretary Benher Abalos. Please take your seats. For your kind introduction, the DBM Secretary Amina Pangandaman, the Special Assistant to the President, Anton Lagdameo Jr., the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity, Secretary Charlie Galvez, the Province of Cotabato Governor, our good friend from younger days, Lala Talino Mendoza, kasama din natin ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao Chief Minister Ahud Ibrahim.
The Pikit Municipal Mayor, sumulong kay Sultan. Ang gumawa at nagtapos nitong proyektong nito, ang ating administrator ng NIA, Administrator Eddie Guillen. Fellow workers in government, mahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, our representatives of the province of Cotabato, ladies and gentlemen, good afternoon. Ako po ay nagagalak na makibahagi sa inaugurasyon ng Malitubog Maridagaw Irrigation Project Stage 2 o MMIP2. Dahil magbibigay ito ng patubig sa halos 10,000 ektarya ng lupa na ang area na yan ay mas malaki pa, higit ng 2 beses ang buong lungsod ng Maynila. Ang MMIP ay pwede rin tawaging mas malaking irrigation project. At hindi lang mas malaki, mas maganda pa. At kung dami naman ang benepisyaryo ng susumahin, higit sa 4,000 magsasaka ang makikinabang nito. Ani nila ay sasagana, buhay nila ay gaganda. Nandyan yung ating ibang sa ating ng mga representative ng mga farmer leader. Ito po ay para sa inyo. Yan ang ginhawa na dala ng patubig. Kaya naman, ang kanal ng MMIP2 ay di lang agusan ng tubig, hindi lang daluyan ng buhay at bukal ng pag-asa ng ating lahi. Without water, there are no farms. Without farms, no food. No food, no life. Therefore, water is life. With this comes another fundamental truth. Without water security, we cannot have food security. Ang tubig ng irigasyon na ito ay hindi lang bubuhay sa ating pananim. Ito rin ang didilig sa kapayapaan ng ating binubuhay, sa demokrasyang ating pinapalago. Ang patubig na ito ay hindi lang magpapalaki ng ani ng palay, mais at gulay. Ito rin ay inaasahan magbubunga ng matamis na pag-unlad at matitikman ng lahat. With this irrigation project, the land will become a fertile field of grain. It will bring many bountiful harvests, nourish many families, and ensure their children will get their fair share of progress. It will put food on your plates so that people may share their blessings at the table of peace. This irrigation would water not only the crops that we grow, but the peace that we want to take root in this land. Because peace and freedom must be tended and watered as well. Only then can we be assured that it will flourish and bear fruit for all. So it is not only an agricultural project. It is a major infrastructure for peace and development as well. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nagsikap upang agad na mabuksan at mapakinabangan ng ating mga kababayan ang MMIP2. Nagpapasalamat ako sa NIA at sa suporta ng ating local government na ang ating mga uniform personnel na talagang ay nagkaisa at sama-sama ay ginawa itong proyektong ito. At yan po ang aming tinatawag na whole of government approach. Ibig sabihin, hindi lamang isang ahensya ng pamahalaan ang magtatrabaho sa isang project. Lahat ng kailangan na departamento man o ahensya ng gobyerno, lahat ng kung kanino tayo nangangailangan ng tulong, sila ay kasama sa project. Kaya buong gobyerno po ang nagsikap upang ito ay mabuo. At ang tagumpay na ito ay nagpapatunay sa determinasyon ng inyong pamahalaan upang tulungan ang ating mga magsasaka at palakasin ang ating sektor ng agrikultura. Meron lang pong akong habilin. Ang proyektong ito ay mula sa taong bayan, tungo sa taong bayan, kaya dapat pangalagaan din ng taong bayan. As a people-owned infrastructure, you must take care of this very valuable project that we are inaugurating today. Mahalin, ingatan, pangalagaan, magbigyan at huwag abusuhin. Patakbuhin ng mabuti upang mapakinabangan ng mga darating pa na mga salinlahi.
Hindi po tayo ang nagmamay-ari ng proyektong ito. Bagkus tayo po ay tagapangalaga lamang nito para sa susunod na mga henerasyon. Kaya tiwala ako na ang seryoso ninyong gagampanan ang inyong responsibilidad sa pag-maintain nito ng pasilidad na ating ginawa ngayon. Buo ang aking tiwala sa ating mga Irrigators Association at na mga ito ang dahil ito ay isang magandang halimbawa ng tinatawag ng democracy in action na itataguyod ang interes ng nakakarami. Sa puntong ito, hayaan ninyong maggawad ako ng panata. Hindi lang po irigasyon ang dadaloy sa inyong lupain. Marami pang proyektong pang-agrikultura ang darating. Marami pa pong serbisyo na ilalaan upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng ating kababayan, lalo na ang mga nasa farm. Ginagaranti ako sa inyo na ang Build Better More na programa natin ay hindi lang pangkalunsuran, ito ay pangkanayunan at pangkalahatan. Sapagkat saan man kayo sa bansang ito, kasama kayo sa pag-unlad na minimithi natin sa ilalim ng bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat sa lahat ng tumulong at nagkaisa upang matapos itong proyektong ito. Congratulations sa inyong lahat at sana makikita natin ang magandang bunga nitong proyektong patubig na ating binumbuksan ngayon. Maraming salamat. Mabuhay ang Cotabato, mabuhay ang Mindanao, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na manatili sa entablado para sa isang photo opportunity. Tinatawagan po natin ang ating Cotabato representatives at provincial board members para sa ating first set of photo opportunity. Sa ating pong mga Cotabato local chief executives, maghanda na po. Maraming salamat po. Sa ating pong first set, inanyayahan po natin ang ating mga local chief executives na umakyat na po sa stage. NIA officials, maghanda na po. Salamat po. At ngayon, inaanyayahan po natin ang NIA officials na umakyat sa stage.
salamat po, NIA officials. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na bumaba ng entablado para sa isang group picture kasama ang lahat ng mga bisita. Hinihiling po ang lahat na tumayo. Ready, Mr. President? 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa kanyang patuloy na suporta sa ating mga magsasaka dito sa probinsya ng Cotabato.